Sa kabila ng patuloy na pagbaba ng fertility rate sa bansa, nananatiling matindi ang siksikan at kakulangan sa silid-aralan sa maraming pampublikong paaralan lalo na sa National Capital Region. Patunay ito ng nagpapatuloy na krisis sa edukasyon sa kabila ng inaasahang pagbaba ng bilang ng mag-aaral. Si Jason Rubrico magbabalita. Isiniwalat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 ang mga pangunahing resulta ng isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies na inilabas ngayong Hunyo. Bagamat inaasahan na unti-unting bababa ang kabuuang public school enrollment dahil sa mababang fertility rate, binigyang diin ng pag-aaral na problema pa rin ang classroom congestion sa ilang rehiyon. Kabilang sa mga tinukoy na hotspots ng siksikan sa mga paaralan ang National Capital Region, Calabarzon, Region 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Partikular sa NCR, umaabot sa 90% ng mga mag-aral sa Northern Manila District ang nasa mga silid-aralang may congestion ratio na 1 teacher per 50 students. Sinundan ito ng Southern Manila District na may 76.8% congested schools at Eastern Manila na nasa 60.1%. Mataas ding antas ng congestion ang naitala sa Rizal na nasa 66% at Cavite na nasa 57.7%. Ayon sa pag-aaral, pinaka-critical ang classroom backlog sa elementary level na sinundan ng junior at senior high school. Kahit bumababa na ang bilang ng mga ipinapanganak, tinatayang kakailanganin pa rin ng Pilipinas ng 58,000 hanggang 81,000 na bagong silid-aralan pagsapit ng 2040 kung walang maitayong karagdagang classrooms simula 2021. Ayon kay Dr. Carol Marquis, Executive Director ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, hindi sapat na basta lamang magpatayo ng mga bagong silid-aralan. Kailangan din umano itong itugma sa 4 na factors kabilang ang population growth rate, vulnerability to disasters, projected wear and tear o tinatansyang pagkasira ng mga existing na pasilidad sa mga susunod na taon at available private school capacity o kung may sapat bang kapasidad ang mga pribadong paaralan. Para naman kay EDCOM2 Co-Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, hindi na uubra ang nakasanayang paraan sa pagtugon sa problema sa classroom shortage. Isa sa mga mungkahi niya ay ang counterpart program kung saan maghahati sa gastos ang national government at mga local government units sa pagpapatayo ng mga bagong classroom. Sa ganitong paraan, ani Gatchalian, sabay-sabay na makakakilos ang mga LGU para madagdagan ang pasilidad sa kani-kanilang lugar. Hindi na rin epektibo ang double shifting bilang solusyon sa siksikang klase sa mga pampublikong paaralan ayon kay EDCOM2 Co-Chairperson Representative Roman Romulo. Kaya ginit niyang panahon na para palawakin ang mga konkretong alternatibo gaya ng pagpapatayo ng mas maraming silid-aralan at pagpapalawak ng voucher system. Una na ring inihayag ni DepEd Secretary Sonny Angara na posibleng itulak ng kagawaran ang isang public-private partnership para pabilisin ang target na 105,000 na bagong classrooms bilang tugon sa report na aabot ng 55 taon bago masolusyonan ang kakulangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.